Kalupitan ng ama, nag-iwan ng latay hindi lamang sa katawan kundi sa buong katauhan. Tinalo ako ng father ko nung hanger. Alam niyo, sumagi sa isip ko noon. Sabi ko, anak ba kaya ako talaga nitong tao na ito? Kalupitan, palaboy ng lansangan, problema ng lipunan. Tinawag akong boy pana dahil unang-una akong gumagawa niyan. Yan ang ginagamit ko pag yung medyo malalaki ang karami, marami. Ang kabuuan ng kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Hong Kong, Singapore, Canada. Ilan lamang ito sa mga bansa na kung saan ay nakapagtatag ng simbahan si Dario, katuwang ang asawa na si Rebecca. Ito ang naging ministeryo ni Dario, simula nang makakilala sa Panginoong Hesus at dumaloy ang pagpapala at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Taliwas ito sa kinamulatang relihiyon ni Dario, kung alin ay napakarami niyang katanungan. Kasama ang ama ng tahanan na pulis, ang pamilya ay walang palyang nagsisimba linggo-linggo. Gayunman, hindi niya naintindihan ang dahilan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Nag-a-attend ako ng religion pero hindi ko naman naiintindihan. Yung pag-ibig sa Diyos hindi naituro sa akin. Sa kanyang pagbibinata, bagamat patuloy ang pagiging relihiyoso, hindi nabigyan ng sagot ang mga katanungang bumabalot sa kanyang isipan. Nang itanong iyon sa isang alagad ng Diyos, sa halip paliwanag ay galit ang isinukli nito sa kanya. Sabi ko, bakit pa nililikha ng Diyos yung mga masasamang tao kung saan ang mga mababait na lamang ang nililikha niya? Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang dahilan doon. Pero huwag ka na sumali sa religion na bibigyan na lang kita ng 75. Hanggang sa makapag-asawa si Dario, hindi nabigyan ng kasagutan ang mga katanungan niya tungkol sa kanyang pananampalataya. Nang magkasakit ang biyanan na hindi na makapaglakad, nagsimulang mabigyan ng katugunan ang maraming katanungan ni Dario. Isang grupo ng Kristiyano ang madalas bumibisita sa biyanan. Kinakitaan niya ang mga iyon ng kakaibang ugali. Ang impression ko sa mga bumibisita sa amin ay napakatyaga nila. Kita ko nakakaiba ang kanilang sistema. Nakita ni Dario ang pag-aaruga ng pastor at mga miyembro sa biyanang may sakit. Nanatiling matigas ang puso ni Dario. Subalit, unti-unting nagkaroon ng kanyang puso ng pagnanais na makilala ang tunay na Diyos. Meron akong longing na mag-aral ng Bible, maintindihan ko. Binastos ko yung kumukumbida sa akin na mag-usap tungkol sa Panginoon. Ginalang nila yung aking kalooban, pero tuloy pa rin ang bisita nila sa mother-in-law ko. Hindi nagsawa ang pastor sa pagbisita, kahit pa di ito pinapansin ni Dario. Sa isang pagkakataon, tinanong ni Dario ang matagal ng katanungan sa kanyang puso. Sa pang-13 taon, at saka lamang ako na-convince na talaga iyon ang dapat. Dahil na pinaliwanag ng pastor sa amin, yung unang Bible study namin, sinabi niya sa akin na hindi ka namin i-convert sa ibang religion sapagkat hindi iyon ang talagang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. This is the testimony that God has given you eternal life. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. So, nare-relate ko yun na dapat pala nasa akin. Unti-unti ang naging pagtanggap ni Dario kasama ang kanyang asawa sa katotohanang hindi relihiyon ang nakapagliligtas sa tao. Ang katotohanan ito ang pumukaw sa isipan ni Dario na siya namang bumago sa direksyon ng kanilang buhay mag-asawa. Nag-aral si Dario ng banal na kasulatan at di kinalaunan ay naging isa ring ministro. Ang mahalaga sa Panginoon ay makilala mo siya the way He should be known by a believer. Kasi hindi kami naniniwala na ang religion makapagdadala sa atin sa langit. Ang pagmamahal ng Diyos ang naging pundasyon ng pananampalataya ni Dario at kanyang asawa. Ang kabutihan ng Diyos sa kanila ang kanilang pinahahayag saan mang panig ng mundo sila mapadpad. Ipinapamuhay ni Dario kasama ang kanyang asawang si Rebecca ang lahat ng kanilang natutunan. Bagamat may edad na, walang planong magretiro ang mag-asawa
sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Trust also in Him and He will bring it to pass. Pag mayroong mahirap, itatrust mo kay Lord, lilipas din. Hindi natin kaya ang ating buhay kung ano-anong mga kamalian ang gagawin natin. Pero kung tayo sa Panginoon, mabibigyan niya tayo ng guidance. I think He was Yeah. the seed in our And then, family na nag-harvest nagpatuloy, and the Lord has heard His prayers for us. And that's an important thing, ano, na ang isang miyembro ng pamilya ay aalalahanin yung miyembro din ng kanyang ng buong angkan, ano, at sa panalangin ng isang mananampalataya sa pamilya ay maililigtas din yung kanyang buong sambahayan. Sinabi yan sa ating salita ng Diyos na believe in the Lord Jesus and you and your household will be saved. At ganyan po ang nangyari sa buhay ni Dario Inocencio. Amen. My friend, no matter how your circumstances have hardened your heart, God can soften it. He promised this as we read in the book of Ezekiel, chapter 36, verse 26, where He said, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So no matter how broken your spirit is because of hurt inflicted, on you in the past, God can mend it. God can make it whole. No matter how wounded you are right this moment, God can heal you. So look up to Him. Bring all your pain to Jesus, who is the healer of all diseases, of all kinds of hurts, of broken hearts. He can mend your broken heart, no matter how shattered that heart is. Amen. All we need to do is take our hearts to Him. Let's pray. Let's open our lives to the Lordship of Jesus Christ. Will you do that right now? Just say, my Lord in heaven, my Father who loves me unconditionally. Lord, thank you that you sent your Son, Jesus, to die on the cross, to pay for my sins in the past, my sins today, my sins in the future. They are all paid for. And Jesus, thank you for the sacrifice of giving your own life for mine. And so, Lord, because of this, Lord, I repent from all the sins that I've committed, Lord. I ask for your forgiveness right this moment, Lord. Would you cleanse me with your precious blood, the blood that you shed on the cross? And right now, Lord, I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the one that will lead my life starting this very moment. I thank you, Lord. I just put my life in your hands, totally and completely. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Sa ating Big Monday giveaway, mamimigay kami nitong sling bag, travel organizer at tumbler sa ika-12 caller, texter or FB post na makakasagot ng tama sa ating question of the day. Ano ang pangalan ng Israeli ambassador sa Pilipinas? Kung alam nyo na ang kasagutan, maaari na kayong tumawag. Antabayanan ang kabuuan ng programa upang malaman nyo kung tama ang inyong kasagutan. So dumating ako sa point na pinalo ako ng father ko nung hanger. Alam niyo, sumagi sa isip ko noon. Sabi ko, anak ba kaya ako talaga nitong tao na ito? Pagmamalupit ng ama na nag-iiwan ng latay sa kanyang katawan ang kinamulatan ni Emil habang lumalaki. Likas na istrikto ang kanyang ama. Bunga nito, naging palaban siya upang maipagtanggol ang sarili laban mismo sa sariling ama. Yung mga lahat ng mga binabawal niya, yun yung mga sinusuway ko. Yun yung mga binabiolate ko. So may mga time na talagang mayroon kaming point na nag-aakmaan kami. Barkada, alak at droga ang tinuring ni Emil na pamilya ng mga panahong iyon. Maging ang nakatatandang kapatid niya, nakialam na din sa pagdidisiplina sa kanya.
Sasaksakin ko na talaga yung sinundan kong brother, yung kapatid ko, na talagang galit na galit ako sa kanya nung time na yun. Nawala na sa isip ko na kapatid siya, ang nasa isip ko nung kaaway siya. Ang nasa isip nung talagang totodasin ko na to. Nang tuluyan ng hindi maramdaman ni Emil ang pagmamahal sa sariling pamilya, lalo na sa kanyang ama, lumayas siya at nakitira na lang kung kani-kanino. Hanggang isang araw, laking tuwa ni Emil nang makita niya ang dating kaibigan na hindi nito nakasama sa loob ng mahabang panahon. May dala siyang Bible, tapos nakabihis siya ng maganda. Ol, mabuting pagbabago tong ginawa ko. Gusto mo, minsan, sumama ka sa akin. Parang natawa ako kasi, ano to ito yung kami-kami mga gumagamit ng marijuana nung time na yun. Hindi kaya tama lang yan ang drugs na tinira mo. Pero dahil sa magandang pakitungo ng kaibigan ni Emil sa kanya, madalas ay kasama niya ito at kalaunan nahikayat siya na magbagong buhay. Kung sinamahan ko nga ito sa kalukuhan, how much more sa kabutihan, hindi ko samahan ito. So sinamahan ko talaga siya. Talagang yun yung totally talagang ginibap ko yung lahat. At tinanggap ko ang Panginoon. Tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Magkagayon pa man, makalipas lamang ang ilang araw, ang tangkang pagbabagong buhay ni Emil ay nabigo. Natukso ulit siya na bumalik sa pagiging makamundo. Sa hiya sa kaibigang umagapay sa kanya noon, tinaguan niya na lang ito hanggang sa isang araw. Bigla best friend mo kasi, patay na daw Nag-flashback yung sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Emil, tandaan mo ito. Yung buhay mo maiksi lang. Yung buhay natin maiksi lang. Itong laman natin na ito, itong katawan natin, itong kabataan natin to. One time lilipas yan. Lahat ng mga yan. So, tandaan mo, yung mga bagay lang na ginawa mo sa Panginoon, hindi lilipas yan. Bakit dumating pa sa ganito? Para lang bumalik ako sa Panginoon. Kailangan ka pang mawala. Ang labis na paghihinagpis ni Emil ang siyang nagtulak sa kanya upang ituloy ang pagbabago na nasimula niya noon kasama ang kanyang kaibigan. Ang dami pa sana nito maipoproduce na kagaya niya, na kagaya ko ngayon. Pero sabi sa akin ng Panginoon, anak, okay na kinuha ko siya kasi nandiyan ka na naman. So baka pwedeng ikaw naman ang magtuloy. So naging hamon sa akin yun. Simula noon ay naging tapat na si Emil sa kanyang pagtahak ng matuwid na landas. Nang magkaroon siya ng sariling pamilya, nabiyayaan si Emil ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Japan. Naging masagana ang buhay nila doon sa loob ng halos 5 taon. Ngunit dumating ang pagkakataon na nangusap ang Panginoon kay Emil para umuwi na ng Pilipinas. Ito ay dahil sa di pa naaayos na relasyon niya sa kanyang pamilya. Pagka-uwi ni Emil, bigla ko siyang niyakap. Wala akong ibang sinabi sa kanya. Sabi ko, Tay, patawarin mo ako. Iyak ako ng iyak noon. Sabi ko, naging rebelde ako sa iyo. So sabi ko sa kanya, pwede ba patawarin mo ako? Iyak ako ng iyak. Alam mo, hindi siya kumikibo kasi niyakap lang din niya ako. Sabi niya, huwag mo nang intindihin yon. Kalimutan mo na yon. Sabi niya, patawarin mo rin ako. humingi din ng kapatawaran si Emil sa kanyang kapatid nang makita niya ito. Kakaiba. Higit pa sa mga perang kinita mo sa Japan, yung maayos yung buhay at yung relationship mo, especially sa mga mahal mo sa buhay. Ang katauhan ng isang tao ay unang nahuhubog sa loob ng tahanan kung saan nandoon ang pamilya. Hindi man naging maganda ang karanasan ni Emil sa pamilya niya noon, natuto siyang magpatawad sa magulang at mga kapatid dahil sa pagmamahal ng Diyos na nananalaytay na sa kanyang pagkatao. Lahat naman tayo, may mga sablay. Ang maganda lang, bumabangon, nagbabago, umaabante ka para sa Panginoon. Alam mo, Kata, no amount of work that Emil will do for the Lord, no matter how great it is and no matter how many people he wins to the Lord, kung hindi niya ayusin yung relationship niya sa kanyang magulang, kasi napakabigat na issue yan, yung relational. And it will never go away. You cannot be an effective minister. You cannot be a person who will preach about love and meron kang ganung issue sa parents mo at sa mga kapatid mo. No? So nakita naman po natin na nagiging buo yung tao.
at saka yung pamilya kung nagkaroon ng kapatawaran, at ito'y kanyang tinanggap at kanya ring naibigay. So ngayon, masayang-masaya ngayon si Emil. Buong-buo siya. Truly, God works in mysterious ways. To accomplish what He plans for our lives, God used the passing of Emil's friend to get him back to Him. So through the years, God has been so faithful to Emil, who is now leading a local church. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Anumang pagsubok ang inyong pinagdaraanan, ito man ay sa sarili ninyong kagagawan o resulta ng maling ginawa sa inyo, kayang ibalik po ng Panginoon ang anumang bagay na nawala sa inyo. You may have been through some trouble, but God is the one who brings restoration. The Bible in 1 Peter chapter 5 verse 10 says, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Hindi pa po tapos ang ating kwento. Importante lamang ay ilapit natin sa Kanya, isuko natin sa Kanya ang anuman pong problema na mayroon tayo. Tayo po ay mananalangin ngayon. Panginoon, Diyos naming Ama, You came to redeem that which is lost. You are in the business of redemption. So, Father God, in the name of Jesus, there are many people right now who are watching and crying out to You, for You, O God, to redeem them from their sins, for You to redeem them in their relationships na nasira po, Panginoong Diyos. Lord, we ask You right now to come and intervene and restore, Lord, relationships that have been broken, hearts that have been broken. Oh, Father God, there are so many right now who are crying for Your help, believing that only You can touch them, even touch those that have hurt them. So, Father God, in the name of Jesus, would You make a mighty move of Your Holy Spirit right now and flood every heart that's watching right now. Lord God, let Your grace abundant be poured out right now in the name of Jesus. Peter, may babaeng nanonood ngayon at gabi-gabi siya ay talagang umiiyak dahil wasak ang kanyang pamilya. Pero kapatid, sabi ng Panginoong Diyos, minamahal kita. Anuman ang hinanakit mo, anuman ang sama ng iyong loob, ibigay mo sa akin at aayusin ko yan. Damahin mo ang aking pagmamahal, sabi ng ating Panginoong Diyos. Meron ding mga batang lalaki, mga in their mga teenager 20s at nalululong kayo sa droga, maging ang babala ng ating Pangulong Duterte ay hindi nakakapuksa sa inyong pagdodroga. Matakot kayo sa Panginoong Diyos. Kung hindi kayo natatakot sa Presidente, matakot kayo sa Panginoong Diyos. Alam niya kung anong inyong ginagawa. Pero itong inyong tandaan, mahal kayo ng ating Diyos at ayaw niya na manatili kayo sa inyong kondisyon. Kung kaya ngayon pa man, ibigay ninyo ang inyong masamang bisyo sa Panginoong Diyos at kayo ay Kanyang ililigtas at pagagalingin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes, Kata, I just saw that, and as you were speaking about those teenagers, I just saw light come out of their television sets. And if you just embrace that light, the Lord is setting you free. And you're never going to have that urge to do drugs again in the name of Jesus. I saw several couples, 7 years, 8 years, and 10 years into their marriage, and they are childless right now. The Lord has promised to give you children, and He's just opening up your wombs right now. Believe and receive that you will have children even now. In the name of Jesus, that gift is forthcoming for you couples out there. Even now, receive that in Jesus' name. Someone suffering from lung cancer in your left lung, you're in your 30s. The Lord is healing you from that. Receive that in the name of Jesus. There's also someone, you've been looking for a job. You've lost your job a week ago, and you're so confused. You're hurting because there's injustice that had been done against you. Even now, the Lord is saying to you, He is the just God. He is the God who will repay. He is the God. Just put your trust in Him, and He will open a door for you to have a new job. Receive that now, kapatid, in faith, in Jesus' name. Peter, there's a woman who's watching right now, and she's in an illicit relationship. She herself is married, but she is in a relationship with a married man. Bagamat hiwalay kayo ng iyong asawa, hindi pa rin tama
na ikaw ngayon ay nakikiapid sa ibang lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ay kanyang pinalalaya mula sa iyong takot. Natatakot ka na hiwalayan itong taong ito, pero ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi siya ang kaloob ko para sa iyo. Ang babaeng ito ay nananampalataya na sa Panginoon, pero siya ay nagtatago sa kanyang kasalanan. Kapatid, alam ng Panginoong Diyos kung anong pinagdaraanan mo at gusto niyang ipaalam sa iyo na ikaw ay kanyang pinapatawad. Subalit ikaw ay lumapit sa kanya at ibigay mo ang lahat ng iyong pagkakamali at ang iyong takot, ang iyong problema. Ibigay mo sa ating Diyos Ama at siya ang magpapatunay sa iyo na siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Maraming oportunidad ang naghihintay sa mga manggagawang Pilipino sa Israel sa larangan ng turismo, gaya ng mga luxury hotels at on-the-job trainings. Inihayag ito ni Israel Ambassador Effie Ben Matitiao sa pagdiriwang ng ika-40 selebrasyon ng Asia Tours, isang tourism company. Let's put the wages in Israel are pretty high. Most of them are in the range of $13, $14, and even $1,500 a month. We believe that altogether, between Israelis coming to Philippines, Filipinos going on tourism, and Filipinos living in Israel, we have a good opportunity and it's going to help both countries and both economies. Maliban sa trabaho, nakikipagtulungan din ng Israel sa pagpapayabong sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Sa larangan ng turismo, nagtala ng pinakamalaking pagtaas ng bilang ang mga turistang Israeli sa Pilipinas, ayon sa Department of Tourism. Noong nakaraang taon, nasa mahigit 16,000 arrivals ang naitala at pumalo ng 42.27% ang growth rate. Ika-4 naman sa listahan ang Pilipinas sa bilang ng mga turistang bumibisita sa Israel. Ang mga hosts ng The 700 Club Asia, Mari Caimo at Kata Inocencio, ay nagsilbing host sa pagdiriwang. Napaindak naman ang mga audience sa pagkanta ni Mr. Pure Energy Gary V. Dinaluhan ang naturang programa ng iba't ibang personalidad sa airline at tourism industries. Ang magandang samahan ng Israel at Pilipinas ay nagpapatuloy ang paglago, hindi lamang nakabase sa pang-ekonomiyang relasyon, kundi sa matatag na pagkakaibigan. Sa ating Big Monday giveaway, ang sagot sa ating question of the day ay si Ambassador Effie Ben Matitiao. Kung kayo ang ika-12 caller, texter o FB post na may tamang sagot sa inyo na itong sling bag, travel organizer at tumbler, mayroon lamang kayong 48 days upang kunin ang inyong regalo sa aming studio sa 3rd floor ng Sagittarius Building, HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City. Magdala lamang kayo ng valid ID. Sakit ng ulo ng kanyang magulang, problema ng lipunan, palaboy ng lansangan. Ganito ang sitwasyon ni Nelson na kilala rin sa bansag na Boy Pana. Tinawag akong Boy Pana dahil unang-una akong gumagawa niyan. Yan ang ginagamit ko pag yung medyo malalaki ang crowd, marami, pangmalayuan kasi ang pana eh. Pag nakatira ka na, pwede ka na rin magtago, pwede ka nang lumayo. Eh siyempre walang guide eh. Nandiyan man ang nanay ko pero marami kami magkakapatid. Hindi rin nila kami maasikaso. Kaya kung sa kuwan naligaw na ako ng landas, sarili kong diskarte na lang. Bukod sa pakikipagbasag ulo, gawain ni Nelson at ng kanyang grupo ang magbenta ng mga gamit na galing sa nakaw. Basta ang sa akin, kumikita ako, ayos lang. Basta sa akin, magkapera lang ako, okay na. Basta ganun, dahil nga, hindi ko na ranasan yung bata pa ako na magkapera ng ganong kalalaki. Di kalaunan, naging akyat bahay si Nelson. Pag pumasok na ako ng loob ng bahay, ang inaano ko lang dyan, kung mamamatay ako doon sa loob, okay lang.
Dahil wala naman napakialam sa buhay ko ng panahon na yun. Pero mostly, nakakaligtas kami dahil alam naman namin kung paano kami papasok. Napag-aralan namin kung paano ang pasok namin yan o saan din kami tatakbo. At may mga dala rin kami mga kutsilyo sa loob. Bago ko palang gumising, may mga unahan ka na namin. Nagkaroon ng kasintahan si Nelson. Ngunit ikinagulat niya ang pagkakaroon nito ng ibang lalaki. Siyempre sa sobrang selos ko dahil meron din pala akong karibal, sinaksa ko yun. 2 beses lang, 2 sunod. At yung aking girlfriend, naiwanan ko na yan. Wala na. Basta bahala na ako sa buhay ko. Basta hindi na muna ako babalik doon sa lugar namin. Magtatago na muna ako. Sa takot na mabalikan, nagtago at nagpakalayo-layo si Nelson. Hanggang sa nakahanap siya ng bagong kasintahan at nagkaroon sila ng 3 anak. Sa puntong iyon, nagdesisyon siyang mangibang bansa. Ang trabaho ko doon sa Taiwan, isa ako sa gumagawa ng mga fender, mga hood, mga auto-body parts. Subalit, hindi rin niya nagawang suportahan ang kanyang kinakasama at mga anak na nasa Pilipinas. Ma-please ko lang yung mga kaibigan ko, maging good ako sa kanila pero ang pamilya napabayaan. Ganon. Makalipas ang 2 taon na pagtatrabaho sa Taiwan, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas si Nelson. Dito naman niya nakilala ang isang bagong kaibigan, si Margie, na isang mananampalataya ng Diyos. Iyon ang naging simula ng kanyang pagdalo sa mga Bible study. Dito niya unang narinig ang hinggil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Nakikisimba lang pero simba-simba lang. Hindi talaga galing sa puso. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at naging magkasintahan. Bagamat si Nelson ay mayroon ng 3 anak at si Maggie ay may 1 anak sa pagkadalaga. Hindi ito naging hadlang ng kanilang pagsasama hanggang sa magdesisyon silang magpakasal. Dahil sa nakita ni Nelson ang kabutihan at pagmamahal sa Diyos ng kanyang asawang si Maggie, buhat noon, unti-unting nagbago at napalapit si Nelson sa Panginoon. Ito ang naging daan upang tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Wala na makakasukat sa kapangyarihan niya at saka sa kanyang pagka-Diyos. Kaya yung buhay ko, naalay ko talaga sa kanya. Ang puso ko talaga, naalay ko na lang sa Panginoon. Hindi matatawaran ang kaligayahang nadarama ni Nelson dahil sa kapatawaran ng Diyos at biyaya sa pagtalikod niya sa anumang uri ng kasalanan. Tinuruan siya ng Diyos kung paano maging isang mabuti at mapagmahal na asawa at ama. Sa kasalukuyan, masayang naninirahan at naglilingkod sa Diyos ang mag-asawa sa bayan ng General Santos. Dahil sa dakilang pag-ibig ni Hesukristo, ang madilim na buhay ni Nelson ay nagkaroon ng kaliwanagan, katagumpayan at patutunguhan. Sa tulong naman ng ating Panginoong Diyos, nawala, dahan-dahan, nawala. Wala nang ibang magbabago talaga sa puso ko, kundi ang Panginoon lang. Ang nabiroong pasalamat ko sa Panginoon, ginamit yung misis ko. Ang aking kabiyak, ginamit. Naging makulay na ang buhay ko. Dahil nga sa ating Panginoon, Hesukristo. If we allow bitterness to rule our hearts, our spirit will refuse reconciliation. This is contrary to what the Bible teaches us in the book of Ephesians chapter 4, verses 31 and 32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Sa wikang Tagalog, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Let us always be wary of allowing bitter roots to grow in our hearts. It is God's will for us to live in love, joy, peace, and holiness, not in bitterness. Thank you all for watching. We hope that you've been truly inspired by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Love the Word, live the Word. It's Tuesday! Anong nasa isip mo? Pera. Pag-ibig, pamilya, problema, Pagkain. panalangin, papremyo. Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa The 700 Club Asia.
Tuesday edition. 12 midnight sa GMA. Ikaw, anong nasa isip mo?